And then, itong standard na to, lagay mo sa Vivid. Tignan mo to. Okay? Picture. So, meron kang picture sa channel 2. So, ayan, sa araw na to is mag-tutorial tayo paano ba mag-setup ng CCTV. So, ito ang ating brand na gagamitin ngayon. The Hua brand. So, ayun. So, simulan na natin agad. Let's go! So, bago pala tayo magsimula, no, hindi lahat ito ay kasama sa package. Bali, ang hindi kasama dito is yung Evo natin na SSD and yung monitor natin na luma. So, yan lang yung hindi kasama nun. And itong box na to, ito nakikita nyo, ito po yung video recorder, no. Bali, ang kasama po niya, meron po siyang adapter na ang voltahe po is 12 volts and 1.5 ampere. So, bali guys, ang kasama niya ito, adapter. Itong SATA cable, pang-power ng SATA cable, mouse, and syempre yung kanyang casing, no. Yun lang. Next naman na item natin, ito kasama to sa package talaga lahat, no. Ito yung 1:4. And then yung power nito, ito po siya. So, para hindi po kayo malito. Siyempre, para mas mahaba yung ating CCTV, no, kailangan natin ng wire. Yeah. So, mayroong blue at saka pula. Mamaya, papakita natin paano ilalagay yan. And then, same din dito sa ating sa dulo, no. So, nandito naman yung ating indoor. Yan, ito yung outdoor. So, ito yung pangalan ng indoor, no, bale, eyeball camera, IR eyeball camera. And yung outdoor naman natin, ang tawag niyan is IR bullet camera. So, ngayon guys, magsiset-up na tayo. Pero bago ko set-up yan, extension wire, mangangailangan din pala tayo ng internet para po dito sa ating video recorder, no. And then, syempre, kailangan natin ng VGA or HDMI. Kung yung monitor mo is, ang kaya niya lang is VGA. Nasa likod kasi yan. Ito kasi, VGA lang to. Sorry, hindi ko nalinisan. Nagmamadali. Ayan. So, VGA lang to. Pwedeng HDMI. Mas maganda po yung HDMI. Mas malinaw po yun. So, bali dito, ngayon gagamitin lang muna natin is yung VGA lang muna na monitor. So, bago tayo mag-setup niyan, papakita ko muna sa inyo kung paano pang sasaksak yun papunta dito. Okay? So, let's go. So, ayan guys, magsisimula na tayo. Bali pala ang specs ng ating mga camera natin is 2 megapixel lang. Pero malinaw po siya. So, ayan. Ito yung male, tsaka ito yung female. So, sasaksak mo lang yan guys. Saksak natin yan. And then, magagaling sa may straight. And then sa pin. Ayan. Bam. So, pwede nyo siyang ilock, no? Ganyan. Okay? So, gagaya lang natin yan lahat. Papunta doon sa kabila. Okay? Let's go. So, okay na. So, ngayon punta naman tayo dito sa susunod. Ayan, yan yung wire natin na mahaba, no? So, dito tayo. Bali, ito kasing pula, ito yung magbibigay power ng ating camera, no? So, ito yung splitter. Same pa din, male and female. So, saksak lang natin yan. Bam. Yung kulay blue na to, ito na yung papunta sa ating video recorder. So, sa likod to, sinasaksak. Sa likod yan, sinasaksak. Para magkaroon ng power yung ating CCTV, yung mga camera natin. Ito yung power adapter niya. So, ayan. Okay? So, dito yan, sinasaksak. Okay? Bago pala natin isasaksak tong ating mga kulay blue para papunta sa ating recorder, video recorder, isi-set up naman natin muna tong ating video recorder, no. So, let's go. So, ayan, ang gagamitin ko is SSD. Pwede ring HDD nito. So, mas matibay, no. So, ayan, lagyan na natin to.
Yan. And then, ito. So, 500 gig na Evo. So, mamahalin talaga yan. May makita kayo, merong screw dito. Anuhan ng screw. Tapos, yung recorder natin, meron naman siyang mga butas-butas din dito. Yan. Pwede natin iganyan yan. Bali, itong malaki guys, para po to sa HDD. Ang gagamitin natin is SSD. Ito yon. So, kaya maliit yung gagamitin natin. Bali, ang itsura pala ng hard disk guys, ganito yung HDD, no? So, hindi ito yung gagamitin ko. SSD tayo. So, pipiliin natin yung maliit. Okay? Sa likod niya, may lagayan ng ating mouse, no? Tapos, ito siya, yung BGA natin. Okay? So, mamaya pala guys, itong mga kulay blue na to, ayan, dito natin yan isasaksak, no? Ayan, mamaya na. So, set upin muna natin to lahat. Siyempre, huwag kalimutan yung ating adapter natin sa ating video recorder. Ayan. Nilagayan ng BGA. Ayan. Siyempre, ito yung magpa-power na monitor natin. Sasaksak natin yan sa... So, bali, sasaksak na natin itong ating internet sa likod. Ayan, nakikita nyo ito. Meron naman niyang makikita ganito, no? Ayan. So, hindi kayo mahirapan yung pagsaksak. At pipitik yan. Okay? So, yun. So, yan. Simulan na natin. Lapit lang natin itong ating monitor. No? Saksak na natin yan. Ayan. So, antayin lang natin. So, ayan guys. Nag-boot na siya. Medyo naalog. Ayan. So, ayan. Kung makikita nyo dyan guys, nandito na tayo sa pinaka-settings niya. So, setup lang natin ito ng ganito. Philippines, English. Ayan. So, +8. Singapore. Okay na yan. So, wala naman siguro tayong babaguhin dyan. So, next na tayo dyan. And then, bababa tayo. Ayan. Agree din tayo dyan. I have read. Hindi natin nabasa yan. And then, ito lalagyan natin siya ng password. So, lalagyan ko lang ng password, no? Kung hindi na. So, next natin. Unlock pattern. Bali yung unlock pattern natin. So, draw again. Ayan. Pwede dito, pwede kayong maglagay ng reserved email, no? At saka security. Pero sa akin, hindi ko lalagyan yan. So, next na tayo. So, bali dito guys, kung makikita nyo dito, ito yung IP address ng ating internet, no? So, pwede rin namang i-modify nyo at i-on tong DHCP para automatic na talaga na sila ang maglalagay ng IP address. Pwede rin i-modify as ikaw maglalagay kung anong gusto mong IP address. Ayan, next natin. So, ayan guys, kung makikita nyo dito, naka-online na siya, no? Naka-enable na yung ating assistant. So, ang gagawin natin, next na lang tayo. So, bali dito pala guys, click lang natin tong copy to all para pareha sila ng settings, no? Ayan. So, next lang natin. Okay. So, ayan guys, dito naman, na detect pala na yung ating SSD is meron siyang laman. So, pwede natin siyang format, no? Yung i-clear talaga siya lahat. So, clear natin to. Lagyan natin ng password. Apply. Ayan. Operation success. Ayan, okay. So, pagkatapos ng
reformat ng ating desk, click nyo lang yung back, lalabas tong ganito. Then, okay lang natin yan. So, ayan, tapos na tayo mag-setup. So, pwede nating isaksak yan. So, let's go. Gawin na natin. Kasi natatanggal siya pag hindi ilalak. So, ayan, saksak na natin to. Ayun, galing yun sa adapter ng splitter. So, tingnan natin kung lalabas pa siya. Ayan. Ayan. So, nakaharap kasi yan sa taas. So, kung makikita nyo, merong lumabas na resolution automatically adjust. So, nag-a-adjust na to. So, automatic na siyang nag 2 megapixel. At kinuha niya yung pinakamaganda na resolution na pwede niyang ilagay. Okay. So, ayan yung makikita nyo naman guys. Working na siya. So, kung mapapansin nyo guys, meron channel 1, channel 2, channel 3, channel 4. Bali yung channel 1, itong nasa baba, channel 2 to, and then channel 3, channel 4. So ayan guys, let's say for example, gusto mong palitan yung brightness niya or gusto mong i-vivid siya, pwede rin naman. So mouse to ka lang dito, may ka makikitang image. By camera, no? Dito tayo muna sa isa. So image, and then itong standard na to, lagay mo sa Vivid. Tingnan mo to. Okay. So, mas magkukulay pa siya ng mas maganda. And then, apply na natin yan. So, back. And then, ito, gawin din natin itong Vivid, no? So, standard pa yan. Vivid natin yan. Ayan. Para maganda talaga. Yung high quality talaga, guys. So, image. Vivid natin yan. Back. Ito, masyadong fail. So, lagyan natin ng ano yan. I-vivid natin yan. So, napakalinaw na niya guys. So, depende naman sa angulo yan. Pero, ayan, masasabi ko talagang malinaw na siya. And colorful. And kung meron kayong na mali or gustong baguhin sa setup nyo kanina, yung nagsisimula pa lang tayo, pwede nyo rin baguhin nyo. Gamit nyo lang tong mouse to, and then main menu, hindi makikita nyo lahat dito. Pag gusto nyo makawala dito, click nyo ulit yung mouse to, babalik yan sa apat na ano. So, pwede nyo i-scroll yan kung anong meron dito. Bali, magsasample tayo, set pa natin ng maayos yung display natin. Lagay natin dito, makikita nyo dito, 1280, 1024. Pwede nyo rin yung baguhin yan, gusto nyo 1920 para mas malinaw. Ayan. Apply. Ayan. So, mas lalo pa siyang luminaw, no? Kaso hindi na siya supported ng ating monitor. So, kasi mababa lang kasi yung ano ng monitor natin. Yung resolution ng monitor na ginagamit natin. So, ayan guys, meron pa pala tayong easy settings. So, ito yung camera. Lagyan mo to, click mo yung camera and then dito sa encode. So, itong coding strategy, gawin mong smart codec. Yan. So, naka-general na yan. And then, ito siya, kung 1 megapixel yung ginagamit nyo, dito ka lang sa ganito, bababa. Dahil 2 megapixel, dito tayo sa 1080p. Ayan. And then, click mo tong more. Kung yung nabili mo na CCTV is may built-in na audio. Ayan, audio yan. I-enable mo to. Ayan, enable mo yan. And then, ilagay mo sa HDCB. Yan. Yan. And same brand lang naman sila. So, makikita nyo dito. Ayan, makikita naman. HDCVI. So, yan, HDCVI yung ilalagay natin. And then dito rin, same din. Okay? So, ayan, apply mo lang. Bam. And then mouse to. So, okay na yon. Ayan.
So, ayan guys. Kung gusto nyo naman makontrol siya sa cellphone, so ito lang gagawin natin. Ayan, mouse to tayo, and then main menu, and then punta tayo dito sa network. Ayan, so kumbaga magagamit mo siya gawa sa cellphone. Kung makikita nyo dito, ito yung kanina na set up natin na DHCP, which is automatically magbibigay na siya ng IP address galing sa internet. Then pwede rin naman na PPPoE kung yan ay gumagamit ka ng Microtech or gumagamit ka ng account. Kung wala kang alam sa Microtech, syempre diyan ka na lang sa DHCP, no? Ayan, so para makakonect tayo sa ating cellphone, so kailangan natin pumunta dito sa P2P, which is point to point. Ayan, kung makikita nyo dito, naka-online tayo kasi pwedeng-pwede na siya. At syempre, kailangan din natin ng mobile app. So, ang mobile app na ida-download natin is ito. So, bali ganito po yung makikita nyo, no? Merong makikita kang plus dito. Add lang natin. And then, scan. So, yung i-scan natin itong isa. Yung device SN. Next. While using the app. And then... ayun! Kay tagal naman yan. So, ayan, nakapin niya. Pwede rin palang i-input yung pinaka-code niya, no? So, next na natin. Ayan. So, pwede kang mamili, no? Kung anong klase ba yung in-install natin. Siyempre, yung in-install natin is wired. Wired camera yon kasi naka-wire eh. Pwede ding DVR, which is ito yun. So, yung recorder natin. So, pwede natin i-click yan. Ayan. So, makikita mo nandito na yung ating information kanina, no? Device name. Ito yung saan nakalagay yung CCTV mo. So, sabihin na natin itong buong set na to is nakalagay sa Ella Shop na lang. Ayan. So, admin, just yung password na ginawa mo kanina. So, lagay ko lang yung password ko. Di ko na ipapakita sa camera. Bam. And then, save. Tingnan natin kung gagana ba talaga siya. Ayun. So, done. Save. Ayan, kung makikita nyo, kung anong nakikita natin sa monitor kanina, nandito na rin sa cellphone, no? So, ayan. Back natin, gamit yung mouse to. Ayan, kung makikita nyo, nandyan na yan. Sa cellphone natin. Yung itsura na nga sa app, no? So, may makikita ka ditong HD. So, bali pagka-open nyo, pag SD yan, hindi siya high quality dito sa cellphone. Pag ni-click nyo po yung SD, magiging HD siya. Magiging high quality po siya. And then, yung nasa gitna, yan po yung maririnig nyo po yung tao nyo doon sa camera. Like, katulad na ito. Click natin. What's up? So, kung nagchichismisan sila doon, maririnig yun. So, gano'n lang siya kadali. So, ito naman, pangdagdag ng ilang camera. Kung marami yung camera mo, pwede mo padamihin. Ayan. So, dahil apat lang. Ito, ma-full siya, full. And then, dito, click mo lang kung saan yung gusto mong makita na, halimbawa, ito, gusto mong makita yung sa 1 na records niya. Click mo lang to. Ayan, makikita mo dyan. Tapos, madadrag-drag mo yan. Kung anong oras or anong minuto. So, back natin. Then, dito, picture. Pwede ka mag-picture. Like, for example, click natin to. Nag-picture ka. Picture. So, meron kang picture sa channel 2. So, ito naman, pag gusto mong magsalita dito sa camera. So, ayan. And, ito naman, record. Ayan, record. Gusto mong mag-record. Click mo lang dyan. So, ayan guys, para gumana tong yung gusto mong magsalita, kahit malayo ka, ito, click mo lang to. Salita ka, ayan. So, syempre, kailangan mo lagyan ng speaker to.
Yan, meron ka makikita ng dalawa dyan. Nandyan ang audio in and audio out. Ito nga pala, pag gusto mo makita yung mga na-record na, dito ka maghanap sa search. Ayan. So, nandito lahat yung record. So, since kaka-start lang natin, wala pang tapos na record, no? Pero pwede nyo pa rin i-playback yan kung gusto nyo. So, ayan. Musto tayo para mag-back. Ayan. So, that's it. So, dyan lang pala magtatapos yung ating tutorial. Sana may natutunan kayo. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa ating channel, please do subscribe.